Prepare namin guide questions. Hindi naman po namin inuubos na tinatanong yung isa-isa. Parang ito lang po yung mga pinaka... Okay, just may ibinigay yung mental health, no? Okay, yan ang parang hindi mo expect. And then, when did you get involved in the social process? Ano na lang po muna siguro. Simulan natin po sa, ano yung naaalala niyo sa Mindiola? Sa Mindiola? Oo, sa Mindiola. Pero nga, related kasi yan sa ano eh. Actually, January 30, 1970, okay, dyan nag-crop up yung tinatawag na Mindiola confrontation, di ba? Okay. But then, even that has a history, ano? Kasi 4 days before that, I think January 26, there was a big rally in front of Congress. There is this rally to ensure that Congress ensures the non-partisanship of the Constitutional Convention, which is being called by the Congress at the time. I-rewrite daw yung Constitution because the Constitution has to be more relevant, no? Pero more relevant to the times, no? Kaya marami raw changes na dapat na ano. Okay. Anyway, so I don't talk too much. Okay. So there was this call for a constitutional, non-partisan yung constitution and things like those. And then this was, participated in by a lot of people. Maraming tao, maraming organizations, no? Basically, this is organized by the NUSP, National Union of Students in the Philippines, including yung University of the Philippines Student Council, and then other student councils from other sectarian universities like Ateneo, Merinol noon, and Mariam na, and then Saint Scholastica, Holy Spirit, Okay, so, but at the time, I'm already a member of Kabataan Makabayan, Laguna chapter. Okay. But at the same time, I was working with some other farmer organizations at the time, mga Masaka, Malayang Samahan ng Magsasakang Pilipino, okay, gano'n. Under Crisberto Lalia, parang youth volunteer ako. Then at the same time, I'm also volunteering my services. While still a student sa university, nag-aaral ako gano'n. Kay yun ni Kayla Montemayor. Basta mga partner organizations, sinutulungan ko. Okay. Kami yung nag-agitate for Agripina Circle, which was from July to October or November of 1969. Kami yung first group na talagang pumasok na Malacanang in October 1969. During the election campaign ni Marcos, yung troop namin, yung grupo namin ng mga peasant, non-peasant youth volunteers doon sa Federation of Field Farmers, kami yung pumasok na Malacanang kami na-transfer na. Okay, but that was 1969. Now, pagdating ng 1970, yung feeling that the constitutional process are already getting useless, it's already there. But
them, people still have hope na yung with the change in constitution, mababago ang takbo ng lipunan ng Pilipinas, ng politika, etc. Okay, so there was this call for a non-partisanship. Magkakaroon election for delegates, but then Congress has to ensure na walang Liberal Party, Nationalist Party dyan. Okay. Now, but during the January 26 demonstrations sa Congress, I was already part of Kapatang Makabayan at the time sa Laguna, and I was also a member of the Nationalist Corps. Yun na sila Judy Tagiwalo, kasama ko yan, tanongin mo yan, alam nila yan. Decline po siya. Ha? Ayaw yan. Decline magpa-interview. Gano'n, okay. Yan, kasama ko niya sila Judy, etc. Okay. Now, yun ang mga veterano na. But anyway, so gano'n, January 26, no? So, we were there. Kami nagmunang naglabas ng yung kamao na may kadena, and then makibaka, wag matakot, no? So we were carrying this poster, no? Makibaka, wag matakot. Although yung mga kolegyala naman, iba yung kanilang non-partisanship na control yung kanila, no? So it was really an awkward situation. But anyway, pero magkasama kayo dun? Magkasama, isang grupo. Okay. So nung nagka-riot, no? Nung nagkagulo na, so we were shielding the kolegyalas out, tinataboy namin sila palabas kasi kami naman mga left-wing medyo radical, kami yung humarap sa Metrocom noong time na yun. Sa may isang part po, nagkaroon na. But that was so, na-expose. Next day, sa newspaper, sinabi, police brutality, etc., etc., na-drum up yung police brutality. Okay, and then, at that time, a group of, SP Lopez called for, parang indignation rally, which will be participated in by DUP. That was January 30. Okay, so, si SP Lopez, and then a lot of faculty members, sila Dodong Nevenso, sila Merlin Magallona, sila Ruben Torres, sila, marami kami no? I was already, hindi pa, 70, hindi pa ako tuturo, 4th year ako na. Okay. So, we were there, but then always, kasi alam niyo ba yung split ng movement at that time? Yung split PKP. There is an old PKP, then the new CPP, Eh di kami, doon kami sa bago, doon nagluma. Ngayon, may epekto ba yun? As always, yung mga luma kanyan, gusto nila, nauuna sila. Okay, so si Dudong, pumorma kagad, no? Sila Robert Flores, sila Merlin Magallona, pumorma kagad. So we felt left out, yung grupo namin, sila Jerry Barriga. Saan po kayo nagsimula? Dito sa okay, we started sa campus, may mga buses, hanggang sa dinala kami sa welcome, from welcome, Marta na yan. Okay, and then pagdating nga doon sa Malacanang, that was still early, around mga 3 p.m. ng hapon. Okay pa, speeches. Ganun, the usual demonstration, doon kami, I was a 4th year student there, pero sila Jerry was already with the College of Law, Jerry Barriga. And then sila Sing Abbas, si Marowan, si Buchanco, who is now the columnist, Nelson Navarro, yun ang mga, okay. And then sila Ed Arroyo, Ed Arroyo, yung abogado ng St. Scholastica ngayon. So, yun, mga, at saka yung brother-in-law niya brother-in-law ni Carol, Arroyo. Okay, so gano'n. Eh di, natapos yung pinatatawag siya doon para makipag-debate kay Marcos on Marxism, pinatatawag ni Marcos. I think they went there, pero pasada, binastos lang sila ni Marcos, pinagalitan lang sila, sinervo na. And then, EDJOP pala, NUSB was also there. Pinapasok, kasi nag-aagahan kung sino gusto maaga pumorma So, ang NUSB na una, and then yung PKP, later on PKP, sila EDCA din. Later on, pumasok din, Ngayon, nung medyo dumilim-dilim na, nag-agitate na, and nagsisigaw-sigawan na, I think bumaba sila Dodong noon, tapos na yung dialogue with Marcos,
And then they left. Matagal ba yung wala nangyayari, tayo? no? Tapos sila Ejok naman ang nandun, Edgar Rosso, so nagsigawan na, nagkakainit na. And then, some people, yung mga bandang 7 o'clock yun, 6:30, some people started tinitirador na yung globe lights doon sa Malacanang, no? Ching! Gano'n. Lalong dumilim, ano? Nung dumilim na, wala bang PSG? dumating na itong mga wala, they backed out. Kasi ako, may experience na ako October 1969, talagang na-transfer na kami, no? Alam ko na yung mangyayari, papasok, and then pagdating doon, na-arrest ka ng metro, papapasokin ka naman, no? But in this case, talagang ayaw nila buksan, no? So, dumating ngayon ng fire truck, kami naman nila Jerry Barriga, nagsama-sama kami nila Jerry kasi sa student council and mga collegian staff, no? So, sinesa na baro ata ang collegian editor-in-chief noon. Yung ko, hindi ko naman. Okay lang po. So, sabi ko, gutom ako, gutom tayo, pero mukhang magkakagulo, we should not leave. Kasi if anything happens, we might, yung our presence might be needed. So, ulang kami, pumasok ko yung Milky Way. May Milky Way ka doon no? Tapos umano ko soda, uminom ko, wow na ako. Ganun din sila Jerry, and then, so kung saan, mukhang gugulo ito. Pero matao yun. Matao. And then, nagtatakbo na yung mga tao. Meron na mga nagpapabato ng bato sa loob ng Malacanang. No? Sabi ko, how can we control people like this? Hindi na siguro. Wala na yan. And then, yung umpisa na papatok, papap, gumagano na. Okay, gulo na ito. So, we might as well find our way out. Tapos yung mga fire truck na sinasabi nila, ay ito na kasi sinasabi nila, si Ruben Torres daw, at saka sila Rene Opreo yung nagtulak ng fire truck na yun. Pero, I distinctly remember, different people, kasi hindi ko ma-recognize kung sino yung mga tao In fact, ang suspicion ko nga, baka bumaba na NPA noon, time na yun Okay. Anyway, pero kinikisim nila na sila. Kasi PKP whole group kami, nandito kami sa bago. Okay, so, ang ginawa ko ay assisted na Jerry, kasi Jerry, nervous na. Paputok na bumaba rin na, papapapapapap. And then may mga tear gas na rin na tapos nabuksan na rin yung gate ng Malacanang. Okay? Kaya puputok na, no? Pero sa ere, papapapapap. Siguro, that is right, Browning automatic na tayo. Anyway, so, umikot kami sa dark streets, lumabas kami. Hanggang sa nakalabas kami doon sa yung old office ng yung mga leprosy. Doon sa somewhere in Lagarde. It's an old house na in charge under the Department of Health. Kasi nakita ko distinctly, nakita ko yung leprosy, parang care. Lumabas kami doon. Sabi ko kala Jerry, sige, humanap na kayo ng kanya-kanyang kanyang na buhay. Ako naman, ang ginawa ko, bumalik ako. Kasi worried ako Kasi nagpuputo ka. So, ang ginawa ko, bumalik ako, Bayan Mendiola na. Bumalik ako, papunta Malacanang. Pagdating ko sa Malacanang, doon ko na nakita yung mga estudyante. Yung mga, yung talagang sira ng lahat ng mga kotse, binabasag, and then may mga palaks ng mga army na palapit naman ng palapit, At ang barel, ibinababa na, hindi na tapatas ang baril na. Pababa na. Pero anyway, ang ginagawa ko na, sabi ko, huwag niyo banatin, hindi yan ang disiplina ng kilusan, hindi yan sinasabi ko sa inyo na gagawin niyo, hindi ko na rin makontrol, mga lumpeng yung mga tao, talagang basagan yun, pagdating namin, pagbaba namin ng Mendiola, may mga flower pots pa dyan ng una, at saka mga iron grills. Talagang yung mga iron grills, ginaganon na ng mga tao. Ang bala, pababa na, nakikita mo yung pula tak, sa Mendiola. Kasi pumwesto yung army doon sa taas ng bridge Oh, Diyos ko sa ito. Patay na to. Ako, meanwhile, ang inaano ko lang, tingin-tingin lang ako. Tapos may mga makikita ka, mga siguro mga pito ata naman. Ay ka na kung ilan namatay na, but
I distinctly remember na si Alcantara, yung Alcantara Hall, was one of those UP students na namatay noong time na yun. Ano? Siguro isa yun sa mga nakita kong bumulagta ba. Kasi nakikita ko parang manok na tinitira yung mga ano. Anyway, so takbo na rin ako. Pagtakbo ko, pagdating doon sa bandang Odeon, baba kami ng Avenida. Lahat ng railings na ano, sira namin. Talaga yung, ako nagalit na rin ako. So nakikita ko, no, we were, so, tapos kinukuha namin yung mga bakal, talagang nangahampas na rin. Mula Mindiola hanggang Avenida, puno na. Hanggang sa baba pa ng Quiapo kasi maraming tropa yun eh. And then yung iba, umakyat naman ng ipapunta Espanya, yung malapit na sa naging grocery nila, yung grocery na Ellos. I don't know what. May na-interview kasi kami. Kaya, no? Tindera. Umakyat doon, no? Yung iba, umakyat ng, umano ng Avenida, baba ng Avenida, you know, pagdating sa Lotso, doon na yung mga dispersals ba. Pero by that time, maraming namatay. And then, at saka, parang babalik yung tao. Talaga may regrouping. Regrouping, babalik. Alis, babalik. Tapos yung mga army, nagre-regrouping din. I remember distinctly na parang isinisigaw nila, tabak ito, mag-alisa kayo. Tabak division na ng Philippine Army. Anyway, so, you know, ngayon, doon nag-crop up yung name ng Mindiola, actually. But after that, di ba, most of the rallies are in Plaza Miranda already kasi as an offshoot of Mindiola massacre or Mindiola killings, ano, yung nangyari, nagkaroon ng movement for Democratic Philippines, yung parang anti-fascist alliance at the time. Yun na yun, that started MDP. You know, MDP now is a coalition of all forces, no? Whether old or new, sectarian or non-sectarian, in the anti-Marcos. And mainly, usually, ang mga is in Plaza Miranda. Plaza Miranda naman, kaya naman pinipili ang Plaza Miranda. From my point of view, no time na piliin ng Plaza Miranda because una, marami nagsisimba. Marami namimili. So, di ba? Okay, so Quiapo is really a crowded area and that's where you get people. And then people are properly educated and appraised of the issues and either you go to Malacanang, malapit, or you go to the US Embassy. Malapit na yan. Diba? Ngayon, pag in-stop ka naman going to the US Embassy, ang option mo is to stay in Lawton or in Plaza Ferguson. Kasi hindi ka naman kalalapit siya. Ngayon, kami naman, but my favorite place really for rallies and kasi working class talaga yun, Springfield, Tondo. Yan ang maganda. Noon time na yan. Yun ang namin, ang choice namin sa KM. Dito sa mga rally itong binanggit nyo, dun sa iba-ibang sites ngayon, no? Ano yung usual na nangyayari? May magsasalita? May magsasalita, may mga pumikero, may mga seryoso, may mga politiko, ano. Minsan si Janice Moyna, magsasalita dyan. Minsan si Don Laurel, nakakasama na. So, may mga politiko rin pa rin sila Harrison Alvarez. And then, pero meron din mga, yung galing nila, like sila Noni Villanueva, yung mga demagogues talaga, si Crispin Aranda, mga magagaling masalita, sila Flu Ortigas, pag nagsalita talagang nakakapag, akala mo, magagalit ka talaga sa buong mundo, Ano yung usual na mga issue na discuss? Imperialism. US imperialism, anti-Marcos fascism, and Marcos fascism is actually encouraged by US imperialism, and then tuition fees, pero tuition fees, hindi na issue yun, talagang tataas ang president. So it's usually the imperialist they call for an anti-imperialist alliance. Pero yung kasi nabanggit nyo, part kayo dito sa UP and part kayo rin ng KM, yung mga pag-mobilize na talagang papuntang Plaza Miranda, Mindiola, na talagang gustong makipag-confront. Actually, sa Plaza Mindiola, after the January 30, naging byword lang yung Mindiola. Pero actually, ang converging point is actually Plaza Miranda.
Actually, many, maraming converging point. Ang UP, ang converging point nila is Welcome, Rotonda, and then mamarcha na yan, to Plaza Miranda. And then, yun naman mga taga-Tondo na working class, ang yan, bayan, GP Rizal, galing Caloocan, Plaza Miranda rin, baksa. Pero paano, kailan dinidesisyonan na pumunta tayo ng Mindoro? O ng Malacanang? Pag properly educated na yung tao, pag medyo dumidilim-dilim na, ayan. Embassy, merong sisigaw na dyan, Embassy. Yung isa na, di ba, sabi, Mindiola, or Malacanang, gano'n. So magkakaroon ng yan. Kung sino mas malakas, pero sama-sama na tayo, mga kasama. Dito na tayo, Embassy. So Embassy na lahat. So parang, in a way, part of the moment minsan. Hindi, medyo may control na may crowd control na yan. Pero anyway, who's doing that? Dito, sa Pilusan rin. Embassy, ganyan. Pero yung 70s na yun, 1970 hanggang pagbagsak ng martial law, hindi except itong January 29-30 na mga nangyari sa Mindoro, hindi siya ganun ka in a way, hindi siya choice na na actually, kaya naman nagkagulo yung sa Mindoro dahil nga lang sa inabutan kasi ng gabi, di ba? And then, nung inabutan ng gabi, may mga, may mga naninirador na ng meron talagang gustong gumawa ng gulo, sige, masaya. Okay. So, after no, matapangan after no, paano tinake ng KM, for example, ng mga taga-UP, yung nangyari? Ay, ano ko bang ginawa? Well, yung the whole anti-fascist alliance was created after that, yung Movement for Democratic Philippines. At saka movement, yung isa naman, yung na-form nila Senator Jokno, MCCL, Movement for Citizens, Consultant of Civil Liberties, parang for restoration of civil liberties. I forgot the name. Kasi meron civil, pero we went out of the civil libertarian mode. Kasi, hindi naman civil liberty na naglalaban natin noon. Anti-imperialist at saka anti-fascist yung extranjero. So, hindi kami nagpatrap sa civil liberties. Doon sa pag-push ng gano'ng agenda, gaano kaya importante sa inyo yung makapag-mobilize, makapag-conduct ng protest action? Hello? Ano ba yung involvement ninyo hanggang bago bumagsak ng martial? Hanggang prior to martial, immediate bago yung... Well, prior to martial law, may mga protesta pa kayong sinalihan, leading to... Yeah. Prior to martial law, hawak ko UP noon. Leonor Reyvea, yung presidente ng Mabuhay, tumakbo siya na yan ang ka-grupo namin noon. We were, okay, ganito. Nasa party kami noon, organization kami noon, we are handling UP. State UP na ito. Yan sila Reyvea. Yun ang Temi Rivera. Pero yung saying names, baka mga sabi sa mga anyway, yun, kami yung grupo na yun. Sino pa ba? Si Posada. So we were organizing and we were mobilizing UP for national protest. I was already teaching during that time. Yun lang. And then well, of course, so yung mobilization mo nun. Ngayon, nung nag-martial law, after 2 months, lumabas ako. Okay, and then bumalik ako magturo. And then, ni-reconstitute ko yung party organization within the UP at time. Okay, and then, yung unang protest ng Marcos Hitler, yung dito sa UP, yung unang protest ng mga estudyante, panahon na yun. Kami na yung martial law. Yung nagmamarcha ng mga estudyante. Dito sa campus? Sa campus. That was 1974. Ngayon, doon naman ako hinuli. 74. So, I was arrested ng July. Dahil doon sa protest? Well, among other things, July 97, again, I was out of prison na March ng 1976. Mga almost 2 years din ako sa
And then after that, okay, ano na, information na ng NDF, di ba? Pinag-break na NDF. So for a while, I joined that. And then I stopped teaching, 1978, nag-underground ako, Mindanao ako. Okay, until lumitaw ako, ano na, yung Cory, Cory Times. Okay. At saka nung nagkakagulo na sa Mindanao, medyo tumayo muna ako ng konti. Distansya. Distansya baka ma-purge. Hindi, biro na yun. Nung part na ng time na nakakita ng government, naging naging bukas ulit dito sa pag pero hindi ako hindi na kayo hindi ako bumalik kay Cory sa gobyerno. I never joined government. Pero yung sa part na mga yung name bag sabi na magturo ko ulit, ayaw ko na. So I went on my own. Magsasaka ako for a while noong 1980s. Then nag-trader ako, price trader. I was working as in person organizing. Okay. Pero hindi na kayo naging part ng kahit anong movement dito sa Manila area, nag-organize ng protest? Okay, medyo yan. Naging part ako ng organizing ng bayan. Yung partido ng bayan. PNP. During ito nang may sila Boy Morales, tumakbo sila. Yun. Pero tumutulong ako sa organizing, especially in Mindanao. Pero natalo, tapos nag-split na. Boy Morales went here, and then ganito, sila yung mga kandidato niya. Kasama si Dante, nagwalang yan na rin. I was felt disappointed. With time, effort, and money, and sacrifice na ginagawa ko. Kaya, wala na. Nagkagulo-gulo na ang mga hindi mo na lang kung sino kausap mo. Okay. So, yun. Kaya yung last time na napunta kayo sa Mindiola? Actually, nakakadata ko madalas eh. Kasi alam mo, because minsan may mga invitation sa Malacanang, panahon ni Fidel Ramos. May invitation sa Malacanang ng mga rural bankers or ng mga Land Bank of the Philippines, o mga some projects, microfinance. Kasi nakikiyoso naman ako doon. So I go there a lot of time. Naalala niyo ba yung mga pinagdaanan niyo sa lugar? Hindi masyadong ganong kabibig ng Mindiola sa akin kasi isang beses lang talaga na kaya lang yun katayan yun. Pero ibig sabihin kung there are other experiences. I have more experiences, more difficult experiences than what I experienced in Mindiola. Kaya po nandiyan na yung pinalilibutan ako, tatakas pa kayo. Kasi sa prison, yung mga takasan sa preso, paano ka mabubuhay, hunger strike sa preso, you are in the claws of the fascist. Kasi po yung sa mga ka-generation na interview namin, ang usual na sinasabi niya is, Mindiola was just a stage, a way of tempering, na magpe-prepare sila dun. Sa akin nga, hindi pa nag-temper. I was only an eyewitness. I was only an eyewitness. Nakita ko yung nangyari, nandun ako, and I could have been shot also. Pero yun nga kasi sinasabi ko sa inyo, prior to that, naka-atake na ako ng Malacanang eh. Doon sa unang event, maganda yun. Sa unang event na yun, 1969. Nandun yung mga nakagown na mga campaign. Yung mga nakagown, nakabarong, naka-Amerikana, na campaigner si Marcos sa isang hall. And then, nag-rush up kami doon sa... Pinasok kami, takbuhan yung mga, kita mo mga high-heel shoes at saka mga... Tapos si Marcos was to be brought out by the Metrocom and then yung mga politiko talagang nagtakbuhan ba. And then we stood there right in the middle of the conference hall. Hindi kami umalis. Basang-basa kami ng ulan. That was, yun ang mas masarap na experience. Ngayon lang namin ito narinig na event. Nakapasok kayo sa ng Malacanang. Hindi lang confrontation sa gate. And then we were staring all the streamers na yung Marcos Lopez campaign hinagal namin yung streamers Paano nangyari yun? Ba't kaya nakapasok? I don't know. Pero kasi yung mga Metrocom,
Pero Saan gate kayo doon? Ay, isang street. doon sa gate 2. Pagkatapos, pasok kami, akala, nagkaroon ng miscue ang metro. Akala nila, pinatatawag na kami sa taas ni whoever, no, yung assistant secretary, para kausapin kami kasi nag-chill na kami. Maulan eh, oo. Akala nila, ang ginawa namin, instead of going to an office, doon kami nag-rush up sa Maharling Hall, sa main hall. Talagang basang-basa kami. Tapos mga koleyala ako kasama ko, mga taga St. Teresa's, mga taga Holy Spirit. And after that, talagang tinrancho kami. Doon mismo sa loob ng Oo! Kasi, pinagpupok po kami doon. Ikot, dugo yung mga ilong namin doon. Paano? Gano'n marami kayo? Siguro mga 30. So, maliit lang itong Maliit na grupo. You stay doon sa gate, then... Ngayon again, binuksan kami kasi nag-chill kami. Pinapasok kami doon sa side ng ng main hall ng Malacanang. So, nandun kami, then siya, sige, akit kayo doon. Parang may pinapupunta kami sa office ng isang secretary or something. But instead of going there, kaliwa kayo. Sabi ng metro ko, sige. Okay, instead of going left, dito tayo! Dito kami nagtakbo sa kabila. Iyon pala, merong konferensya, may affair. Nandun lahat ng mga gate muna, talagang nagtakbuhan sila. Yun yung immediate reaction ng... Takbo sila, parang nakakita sila ng unggoy Anyway, so that was Pero, October 1969. That was a prelude to the 1970s. Kasi sa inyo lang na akong narinig itong recollection na talagang may students nag-grupo ng mga estudyante. Okay na? Okay na sir. Okay. Thank you. Thank you.